Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring makatipid sa iyo ng maraming taon. Hindi mo kailangan ng mas maraming estratehiya. Kailangan mo ng isa na gumagana. Kadalasan, iniisip ng mga trader na ang pagkakaroon ng 10 estratehiya ay nagpaparamdam sa kanila na mas handa. Sa totoo lang, nagpapagulo lang ito sa kanila. Kapag umupo ka sa iyong mga chart at mayroon kang 5 magkakaibang paraan upang makapasok sa isang trade, nalulusaw ang iyong utak. Masyado kang nag-iisip. Nag-aalangan ka. Tumatalon ka sa mga setup na hindi malinaw na tugma sa anumang bagay. Nag-aalinlangan ka sa iyong sarili hanggang sa mawala ka, hindi mo kailangan ng 10 kagamitan. Kailangan mo ng isang matalim na kutsilyo. Kung titingnan mo ang mga top trader, ibig kong sabihin ang mga totoo, hindi ang mga nagpapabangis ng mga inupahang lambo at mga screenshot ng demo account, mapapansin mo ang isang bagay na interesante. Boring sila. Ginagawa nila ang parehong bagay araw-araw. Parehong routine. Parehong pamantayan sa pagpasok. Parehong lohika sa paglabas. Tulad ng mga makina. Tulad ng mga surgeon. Walang kalokohan. Walang magic tricks. Puro tuloy-tuloy na pagpapatupad ng isang mahusay na naiintindihan na estratehiya. Dahil ang mastery ay hindi tungkol sa pag-alam ng lahat. Ito ay tungkol sa pag-alam ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa 99% ng mga tao, isipin ang mga atleta. Ang isang profesional na manlalaro ng tennis ay hindi rin nagsasanay para sa boxing, paglangoy at gymnastics. Pinagkadalubhasaan nila ang tennis. Paulit-ulit. Forehand, backhand, serve, ulitin. Araw-araw. Ngunit sa paanuman sa trading, pakiramdam natin ay kailangan nating maging multi-skilled na juggernauts mula sa simula. Parang kailangan nating maging eksperto sa price action, indicators, news trading, Fibonacci, Wyckoff, order blocks, market structure, at baka maglagay pa ng kaunting astrology para sa swerte. Hindi yan trading. Iyan ay overcompensating para sa kawalan ng kapanatagan, hindi mo kailangan ng mas maraming estratehiya. Kailangan mong pumili ng isa at lubusang pag-aralan, hayaan mo akong ikwento sa iyo ang isang kwento. May isang lalaki na nagngangalang Kyle na tinuturuan ko noon. Bago siya sa trading ngunit matalino at gutom. Sinubukan niya ang 5 estratehiya sa loob ng 5 linggo at nabigo na wala sa mga ito ang gumana. Kaya tinanong ko siya, gaano katagal mo ba binalikan ang bawat isa? Sabi niya, pinaandar ko lang bawat isa sa TradingView ng ilang araw. Natawa ako, dahan-dahan, pagkatapos ay sinabi, hindi mo kailangan ng isa pang estratehiya. Kailangan mong pakasal sa isa. Pag-aralan mo. Unawain mo ito sa loob at labas. Alamin mo kung paano ito kumilos sa magagandang merkado, masasamang merkado, sideways na merkado. Alamin mo kung kailan ito humihinga, kailan ito natutulog, kailan ka nito dinadaya. Kaya binigyan ko siya ng isang simpleng estratehiya. Walang fancy, isang basic lang na trend-following setup sa 4-hour chart na may malinaw na panuntunan. Binalikan niya ito ng 2 linggo. Ibintrade niya ito sa demo ng isa pang 2, pagkatapos ay nag-live siya na may napakaliit na laki. 3 buwan pagkatapos, tumaas siya ng 12%. Hindi nakakagulat, ngunit consistent at higit sa lahat, confident. Dahil kapag alam mo ang iyong estratehiya sa loob at labas, humihinto ka sa pag-asa na ito ay gagana. Nagsisimula kang magtiwala na ito ay gagana, ngayon maging tapat tayo. Ang pagpili ng isang estratehiya ay parang nakakainip. Lalo na sa isang mundo kung saan lahat ay sumisigaw, ang bagong indicator na ito ay 78.6% accurate, o subukan ang lihim na paraan ng hedge fund na ito, OE. Narito kung paano ako kumita ng 4i sa loob ng 20 minuto sa pag-scalping ng mga opsyon sa isang scooter. Nakakatukso ito, ngunit delikado. Ang pagtalon mula sa estratehiya patungo sa estratehiya ay tulad ng pagtatanim ng isa zero buto at hindi kailanman pagdidilig ng mga ito ng sapat upang lumaki. Nauwi ka sa isa zero patches ng tuyong lupa at walang ani. Ngunit kung pipili ka ng isang buto, diligan ito, alagaan ito, manatili dito, sa huli ay makakakuha ka ng puno. Ang punong iyon ay nagbibigay sa iyo ng lilim, prutas, at kapayapaan ng isip. Ganyan ang pakiramdam ng mastering ng isang estratehiya. Ngayon pag-usapan natin ang learning curve. Kapag nagsimula ka sa isang bagong estratehiya, lahat ay parang awkward. Hindi maintindihan ang mga setup, maingay ang chart, mababa ang iyong kumpiyansa. Normal iyan.
Ngunit habang mas tinitingnan mo ito, mas binabalikan mo ito, mas nakikita mo kung paano ito kumilos, mas lumalaki ito.